Morning po again mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Philippine Nagtanong lang yung pong lingkod. So today is January 22, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may 59 M. Vicente, sa may M. Vicente Street, Barangay Laya, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Robinson Cyber Sigma Lawton, sa may Lawton Avenue, Robinson Cyber Sigma Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya pag nakuna po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Kinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Yung grupo na hindi gano'n nakikialam sa politika. So, apat na grupo yan. Ang bilang ko dito, base na rin doon sa nakaraang eleksyon at sa mga bagong survey, ay kung yung middle forces lang ang magtutulak ng kanilang kandidato, ay maliit po yung chance natin. Mas malaking chance natin kung makipagsalig pwersa tayo doon sa Marcos supporters, kasi itong mga loyalists, marami pa rin mo yan, di ba? Tapos itong mga naniniwala ni President Marcos, meron pa rin ganyan. Tapos meron silang makinarya. So malaki yung advantage nun. Eh kung magkaroon naman ng agreement sa iba't ibang mga issues, mga polisiya na pwede ipagpatuloy o pwedeng itulak, eh bakit naman hindi? Di ba? Kaysa naman ipabalikin natin itong mga Duterte na kahit yung pinakang malalim po na supporter ni Sara Duterte, pagtatanungin mo siya, sandali lang po muna, ano ho? Yung mga progressive process, di ba? Yung mga somehow, di ba? Yung grupo na rin, nandun na rin kasi yung sila Chen Jokno eh. May mga akbayan yun eh. So, ibig sabihin, kung nandun may representatives din doon yung administration, tingin nyo malaki ang chance na let's say, kung mapili man eh, isang nasa hanay ninyo o si Senator Risa o si Senator Bang na supported by the present administration, one-on-one, malaki ang chance. Ganon. Oo. Ngayon, it is up to them. Ako naman, nag-approach lang ako ng idea. Kasi hindi naman ako yung principal. At the end of the day, it's going to be the decision of the principal in consultation with the different sectors na sumusuporta, yung mga grupo sumusuporta. Pero call yan nung mapipili kandidato na itong, sige, ano tayo, explore natin yung magkaroon tayo ng team unity, ika nga, no? Para magkaroon ng coalition o ano ba yung pwede natin pagka-agreehan. Mas maganda ng bukas doon sa posibilidad na yan. Okay. Kung kaya naman ng solo lang, why not? But so far, based on Hindi kaya sa traffic sa EDSA. hindi ganon ang itsura. Okay. Pero nakikita niyo po ba, pwede ba natin sabihin na si BP Leni as mayor ng Naga is already out of the equation in terms of running for a higher position? Sinabi na yata niya sa inyo or sinabi na siguro, ganito, don't take my word for it. Siguro, okay. Isa na lang po ang tanungin. Okay. Kung ano ba ang pananaw niya. Preference niya. Oo. Yun lang po yung pinarating kasi sa amin. Okay. Diba? Oo. So, sige ho, hindi ko na lang mamumunahan siya. Pero, ako naman, hindi ko siya mamumunahan sa decision niya. Pero, hindi rin naman ako maghihintay. Pero ibig sabihin, willing siya, ang pagkakarinig ko rin sa inyo, willing siya whoever is mag-group ng grupo, di ba? Para susuporta siya, pero hindi lang siya yung nag-group na parang as a candidate, di ba? Ganon yung pagkakaintindi ko eh. Tama ko ba? Ganito? Opo, kasi she remains
the symbol ng mga kakamping, ano? Symbolic leader ng mga kakamping. Kasi, alam nyo, very, emotional yung naging 2022 campaign. Marami nag-volunteer doon. Kaya, maraming na build na support base. So, yung magiging role niya dito is very important. Yeah. But, yun na nga, it's really up to her. So, yun na po yun. Okay, Senator, bago kita bitawan, yung tungkol dito sa inihainaw na impeachment naman na complaint para labang kay Presidente Bongbong Marcos na itong inihain ni Atty. Andre De Jesus na sinuportahan naman in-endorse itong si Pusok Pinoy Party Congressman Jeff Nisay. Ano ang pananaw niyo rito? Is this something na yung inform and substance, ito ipapasa sa committee level ng justice sa House? Unang-una, karapatan po yan ng citizen to file that impeachment. Ngayon, lawyer siya, dapat nagawa niya yung necessary paperwork, ika nga, ebidensya. Ngayon, the committee, it will be referred to the Committee on Justice muna. As Committee on Justice will determine the sufficiency in form and substance. Ngayon, I cannot speak for the congressman, but yun na yun. We'll let this process play out kung anong gagawin nila. Sige po, Senator. Maraming salamat at naibahagi nyo yung mga insights lalo na itong forthcoming na 2028 election. Salamat po, Senator. Apo. Maraming salamat po sa inyo, Kada. Okay. Yan ho, si former Senator Sonny Trillanes. At, okay, sana tayo habol nandiyan ko pa sa linya, Senator. Senator, nandiyan pa kayo sa linya? Wala na. Okay. Anyway, tatanong ko sana yung kay Bato de la Rosa at saka yung ICC. No? Anyway, marami pa tayong pagkakataon next time. No? At tuloy-tuloy na tayo dito sa programang Kabayan. At ngayon naman ay makakausap naman natin ang USEC ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Ito naman ay may kaugnayan dito sa kanilang mga socialized housing units para dito sa mga apektado, dito sa mga lalo na kay lately ang dami yung mga nasusunugan. Ano na ang plano nila dito sa itong socialized housing projects nila, lalo na sa first 10 working days daw ng 2026. Makakusap natin si Yusek Eduardo Ed Robles. Yusek, good morning si Danny Buenafe sa Kabayan. Hi, sir. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat. Unang-una, yung ano ba ang status ngayon nito? Alam ko kasi ang pagkakabigay sa akin advice dito, tama ba? First 10 days, working days, ay meron kayong ipapalabas yung mga pending certificates of registration at saka licenses to sell itong mga socialized housing projects? Yes po, opo. Lahat po ito ay nagawa na po. Kasi natapos na po yung 10 days and as per our record, natapos na po ito as of Friday last. So anong ibig sabihin nito? Meron na tayo nakaamba ng mga socialized housing at ilan ho mabibenepisyo nito, Yusek? Yes sir, bali po ang kaya po ito ginawa is para stimulate po yung the market, para po gumawa po yung mga developers natin, pinapabilis po natin yung proseso, streamline natin upang sila po ay makapagsimula na kagad ng paggawa ng mga bahay na kailangan po natin. Ito ba yung pambansang pabahay para sa mga Pilipino? Opo, ito po yung tinatawag natin is funded for peace program po. And as of right now po, ang aming target papunta po ng 2028 is around 300 to 350,000 units po for socialized housing. 300 to 350,000. On target na ba tayo? Ma-achieve natin yan by 2028? Opo, mukhang naman po, on target naman po. Nakamonitor naman po kami sa lahat ng mga ginagawa po natin Okay. construction and housing project. So, saan ho mga areas ito? Yung socialized housing na to? Saan yung mga tao ma-relocate sila, di ba? Tama ba, Yusek? Well, ano po ito, marami po kasi tayong programa, kasi medyo pinalaki natin yung scope ng program. Meron po tayong resettlement na ang din po tinutukoy nyo kung saan po natin nililipat yung mga danger po na nasa waterways. Meron po yung mga nasa estero. Opo, yun po ang may programa tayo para doon. Meron din naman tayo yung main program natin for socialized housing po. Na yun naman po ang tinutukoy ko kanina nung sinabi ko makakagawa po tayo ng 301,000 units with the participation of the private sector.
So ito ho ba yung amount less than a million, yung 950,000 na house and lot packages at saka yung horizontal at saka yung condominium type or vertical housing na worth 1.8 million. Tama ba, Yusek? Yes, sir. Opo, sir. Bali po ang horizontal housing natin is tumatakbo po yung rate niya around 850 to 950,000 yun po ang typical. Pero meron po tayo mga most murang options doon. So ito po, nag-cater po siya sa income decile 3 to 6. So medyo doon po sa mga mababa na po. Yung mga hindi na po masyado nakaka-afford ng at mababa po yung natatanggap niya. Siyempre, para sa mga nakikinig ngayon, siyempre mababa ho ito, almost less than a million. Paano ho ba ang terms of payment dito at saka paano ho sila magka-qualify kung gusto mag-apply? Well, ang gusto pong mag-avail na beneficiaryo, pwede po silang pumunta po sa pag-ibig po. Okay. Yung pag-ibig naman po, sila po ang magpa-process ng inyong loan upang makakuha po kayo ng bahay. And then from there, doon po kayo magbabayad ng monthly. Sila na po ang maniningil sa inyo. Okay, kaya titignan muna, di ba, yung mode of payment, Opo, meron po tayong nila. meron po mga documentation po siyempre na kailanganin ng pag-ibig para lang po masabi na kaya niyo pong mabayaran yung monthly na yun po, na required para makakuha po kayo ng bahay. Pero spread out in how many years po? Let's say itong 950,000 kung merong interesado mag-apply. Meron po tayong program from 20 to 30 years po. Yun po yung payment scheme na pwede po natin i-avail. Okay. Na available po sa mga beneficiary na itong programa namin. And then wala silang kailangan down payment? Wala na po. Fixed na itong monthly income? Parang gano'n? Monthly amortization? Yes sir, opo. Level amortization program. Meron din po tayong graduate amortization program. Okay. Ito po yung inaano natin. Ito ba yung... Para lang po mapabilis natin yung pag-provide ng bahay sa mga nangangailangan sa mga first time homeowners. Okay, ito ba yung... At sino ang priority? Yung mga i-resettle, let's say, nandun sa mga estero. Kung sila anukin muna para dito sa ganitong klaseng low-cost housing. Bali sir, ang ano po dito is meron po tayo separate na programa para po dun sa mga resettlement. Ito pong resettlement, ang nag-handle po nito is the National Housing Authority. Meron po tayong resettlement program. Meron din naman po tayong housing na rental na pwede natin i-provide sa mga nasa lobby doon kung tawagin. And then meron din po tayong tinatawag na modular shelter unit na amin din pong pinoprovide for temporary. Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. 49% noong Setyembre, ito po yung naging 30% na lamang noong Disyembre. Yan, 16% naman ang nagsabing nakakaranas po sila ng gutom noong Disyembre. Mas mataas naman ng 11%, sa 11% naman noong Setyembre. So meron nung palang punto na talagang yung iba nakakaranas ng gutom. Pero sabi ay marami ho mga hindi na kinukonsidera ang sarili na mahirap. Naniniwala ba kayo? O hindi kayo naniniwala na bumaba ang bilang ng pamilya Pilipino na kinukonsidera ang sarili na mahirap? Sabi ni 8274, hindi ako naniniwala. 3910, ako po hindi naniniwala dahil tuloy pa rin ang inflation tsaka yung tinatawag na shrinkflation. 1224, hindi po dahil laganap pa rin ang kahirapan. Patuloy pa rin tayong andyan pa rin ang korupsyon, di ba? Kahit na, sa niya, ako ay naniniwala kasi yung bilang baka yung iba naghirap na ho talaga. Kaya hindi na ho hindi na ho nila kinukonsidera mahirap. Mas mahirap. Kaya kumonte, mas mahirap na pala yun. 5312 sa inyo sa akin po, ako ay hindi naniniwala kasi ang ulam ko ho ang sardinas noon, ulam